kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Turn up, shake and around. Ang iyong buhay kung siya ay makakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Thank you, and thank you, and to the place. Ayun. Alright, so quick announcement. Po kayong huwag nating kalilimutan. Announcement. Ang Wednesday service, 6 p.m. until 7 p.m. Sa mga student at mga working, kung kaya nyo pong gawa ng paraan, may paraan naman ay uwi ng maaga para makapunta po rito. May sundo naman, kung kailangan magpasundo, susunduin. Nandiyan na, blessing na, di ba? At sana ay mapahalagahan po natin. Then next Sunday, huwag nating kalilimutan ang ating last Sunday service dito sa month of January. At dito natin titingnan. Ngayong week ay ang ating final ibigay nyo sa akin yung total number of souls won. No? Ibigay nyo sa akin hanggang Sunday. Hanggang Saturday. Iintayin ko yan. Pag wala kang binigay, sayang. Bigay mo yan. At para makita natin kung sino yung pinakamarami. Most number in visitors, tama ba? In visitors, no? Most number of visitors. Sino yung mga nakapag-invite? Susulat nyo yun. Sabihin nyo yun sa akin. Para may record natin. Siya, ito marami itong invite. Bibigyan natin ng appreciation. Then, yung Bible reading. Bible reading. Pagkatapos nyo yun, for the whole month, yung ating susunod, hindi tayo nakapag-update, pero tingnan nyo na lang doon sa Sinet po, nandun po naman yung pattern, pagkakasunod-sunod. Tingnan natin, bibigyan din natin ng appreciation kung nababasa nyo po. Nakapagbasa ba kayo? Sana hindi lang yung basta message, no? Hindi mo lang hina-heart, kundi ginagawa mo. Gagawin mo yun. Challenge yun sa atin. Kailangan po natin magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Yan po ang nagiging problema kung bakit nawawala ang isang Kristiyano sapagkat walang Bible, walang pagbabasa ng salita ng Diyos. Subok na po yun. Ikaw nga lang pag ikaw nagbabasa ka lang ng Bible tuwing linggo, delikado yun. Parang ang paa mo ay nasa bangin na. Isang ihil-hila na lang sa'yo, mawawala ka na. Kaya yung iba nawala. Sapagkat may kulang. Meron siyang hindi nagagawa sa kanyang buhay. Wala iba kundi ang salita ng Diyos. No? Hindi siya nagbabasa. Hindi pa nagpe-pray. Hindi nakakalungkot yan. Kristiyano, hindi nagpe-pray. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun kung papayag. Kristiyano, dapat nagpe-pray. Babasa ng Bible, soul winning. Nag-aakay ka ng kaluluwa. Kung papayag, isang linggo, wala kang malang nakausap na tao. Kahit isa. Dapat meron. Okay? Hindi ka lilimon. Natin pong church anniversary. Paalala ko po. Sabi ko nga, itong ating pong Ipon Challenge, gagamitin natin yan para sa another vehicle. Kaya ba yun? Kaya yun! Dahil kung dumating yun, merong mga maintenance yun, kung merong kailangan yun. So, tuloy-tuloy natin to. Hindi man natin mapuno, pero at least, kahit mga lahati, magagamit po yun doon. At kitang-kita mo, kada
darating yon, makikita mo, uy, mayroon akong contribution dito. Nakita mo, nagpipick up ng mga bisita. Nakita mo yung sakyan, wow, meron ako dyan. Part ako dyan, oo. Kaya, walang magmamalakihan. Walang, binili ko yan. Ako bumili ko. Kaya, ang ating pong rules dito, pag merong magdo-donate, merong mga bibili natin. Diba, si Giancarlo, nagdo-donate ng L300. Wow! Thank you. Tatanggapin natin, pero sabihin ko sa iba, bibili natin. Bibili namin. Kasi pag na-open to, baka bawiin. Yun po yun. Kaya, dapat yun ay talagang magtutulong-tulong. Church ang sasagot mo. Para may nag-donate ng lote. Sa inyo na pastor yan. Bigay ko sa inyo. Hindi, bibili namin. Magkano? Basta po, sa inyo na yan. Bibiling ko. 5,000. 5,000. That's bayad. Di ba? Para pag nagkagipitan, kung bawiin ko na po yung lote, di layas tayo. Kaya, bibili natin. Ganun po yun. Hindi tayo nangihingi. Meron tayong Diyos eh. Kaya, yung speaker, alam mo natin hiningi yan eh. Tulong-tulong tayo. Kaya nakabili tayo. No? At may kumakalabit sa akin palagi. Gusto, kailangan piano. Pupuntahan na nga mamaya eh. Sabi ko, teka, wala pa tayo wala pa tayong ganitong halaga. Pag-pray natin, hindi. Talagang, rin kasi, may marami ng kulang dyan. Hindi na natitipan ng ayos, no? Kailangan din natin para magamit din natin sa anniversary. So, magkano yung Brad? 3.5 eh. Second hand, pero sabi niya maganda. Kaya maganda titignan. Kasi wala pa tayo 3.5. Yung nagsabing 6 digit, baka kaya. No? No? Kaya, pag-pray, ipuin ng Panginoon. Amen! At, naman, pagtutulong-tulungan ng church para maabot po yun. No? Para magamit sa church. Okay? So, awit tayo, tapos tuloy-tuloy tayo. Awitin natin, tawagin natin song leader, tapos habang ang choir ay naghahanap. Amen. Tayo po umawit po ng isa. Buksan po natin sa hymn number 70. Awitin po natin My Savior's Love. My Savior's Love. Tayo po, awitin po natin verses 1, 2, and last. Sige po, awitin po natin verse 1. Ready? Sing now. Sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. My
Bluetooth mode. Bluetooth connected. Video mo muna. Amen! Magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo po yung magkakaroon ng Bible reading. Tumayo po tayo lahat. Kuhin po natin yung ating Bible. Buksan po natin ang ating Bible sa Genesis chapter 6. Verse 1 to 22. Pag nahanap mo po, let's say Amen. Tayo po yung magkakaroon ng limang pagbasa. Ako sa verse 1 to 5, kayo po sa verse 6 to 10. The Bible said, "And it came to pass when man began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the Son of God saw the daughter of man, that they were fair. And they took them groups of all which they chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years. There were giants in the earth in those days, and also after that when the Son of God came into the daughter of man, and they bare children to them. The same became mighty men, which were called men of renown. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually.
by face of the earth, both land and and the creeping and the fowl of the air, for it is heard and me that I have made them. And Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a son, perfect in his generation. And Noah walked with God. And Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt for all flesh, and had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of the flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of gopher wood. Room shalt thou make in the ark, and shalt pitch within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of 50 cubits, and the height of 30 cubits. with those shall thou make the ark, Ark and and with the it shalt thou finish it above. And the door of the ark shalt thou set in the side thereof. With lower, second, and third stories shalt thou make it. And behold, I have given high to bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come to the ark, thou and thy sons and thy wife, and thy sons' wives with thee. And of every living thing of all flesh, 2 of every sort shalt thou bring to the Lord, to keep them alive with thee. They shall be male and female, of fowls after their kind, and of cattle after their kind, and of every creeping thing of the earth after his kind. 2 of every sort shall come unto thee, to keep them alive. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee. And it shall be for food for thee and for them. Sabay-sabay na po sa verse 22. Thus did Noah according to all that God commanded his to did he. Pwede na po tayo ito, buo lahat. Bluetooth disconnected. Man. Amen. I am He is mine. Jesus knows my name. I can rest in His arms. He's always the same.
changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. Jesus never changes. He's always the same. Amen. 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 Salamat po sa awitin po na yan. Salamat po sa duet. Salamat sa mga ang mga couples sa church ay blessing po. Blessing po yan. Nakikita natin mag-asawa lingkod sa Panginoon. Kaya manalangin tayo na meron pang mga couples na ibibigay ang Panginoon dito sa simbahan. Sa iyo, kaya kung ikaw mangarap at magkakahanap ka ng lifetime partner, siguraduhin mong parehas kayong naglilingkod sa Panginoon. Dahil huwag mong sabihin na kaya ko po siyang convert. Kaya ko po siyang dalhin sa church. Nadadala mo. Pero hindi mo mababago ang puso. That's right. Kaya ako ang Diyos ang magbago dyan. Diyos ang maghubog dyan. No? At kayo talagang strong pagdating sa Panginoon. Kaya keep on lang po sa paglilingkod sa Panginoon. 2 Kings, natin ang ating Bible. 2 Kings chapter 6. Ready na po? Handa na ba tayo sa preaching? Ilan lang? Ilan lang yung handa? If you are ready in the preaching or ready to hear the word of God, please say amen. Amen. Malakas. Lalo yung mga lalaki, kung tulog-tulog, dapat mahilakas yan. Dapat nga talaga, excited yan. Amen? Kaya tutulog Okay, 2 Kings chapter 6 verse, dito basahin natin ang 14 hanggang makarating tayo ng 20. Okay, salitan po tayo. Actually, dalas natin itong napag-usapan o dalas nang napapakinggan. Pero, I don't know, dito tayo dinadala ng Panginoon sa mensahe nito. Verse number 14, tayo po tayong lahat. Kung nakita na po. At meron tayong gustong tutukan. Ready? Siguro salitan tayo. Ako sa 14, kayo sa 15. The Bible says, therefore sent he thither horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. And he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And then the Lord shall pray and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses, and chariots of fire. And when, verse 18,
Tama ba? Verse 18? Okay. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, Smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. This is not my way, neither is this way. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria. All together. And it came to pass, when they were come into Samaria, that Elisha said, Lord, open the eyes of these men, that they may see. And the Lord opened their eyes, and they saw, and behold, there were in the midst of Samaria. Kilang Diyos, maraming salamat sa salita niyo ang aming pong nabasa. Palain niyo po ang pag-usapan po ngayong hapon. Kayo pumawak sa aking bibig at sa salita. Ang makikinig, yun niyo po na understanding, maging sensitive, maging obedient, maging submissive sa mensaheng mga pakinggan po ngayong hapon. Palain niyo po ang meron mo pong hindi ligtas ngayong hapon ay iligtas niyo po, Panginoon. At bawat isa'y mahamon po sa paglilingkod sa iyo, makita ang kahalagahan po ng ministry. Makita po ang kahalagahan po ng mga tagubili na binigay niyo, Panginoon, sa amin bilang isang Kristiyano. Proud po sa mga kasalanan pong aming nagawa. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Alam natin, itong story na ito ay patungkol po kay Elisha na kung saan ay meron silang kalaban dito, which is the Syria, na kung saan gusto silang kubkubin o gusto silang sakupin ang kalaban ng mga Israel. Pero buti na lang nandun si Elisha upang pigilan ito pong mga gawa ng kaaway at para sila ay hindi po masakop. Alam nyo, the most important, we thank God, we thanking God, una-una, when we got saved. Amen? Na kung saan meron pong isang bagay na dapat ipagpapasalamat natin sa mga oras na to, ay wala iba kundi yung alam mo na ikaw ay ligtas. Na kung saan ay tayo makakaranas na ng dalawang kapanganakan at isang kamatayan. Amen? Kapag nung ikaw ay naligtas, ay hindi ka paligtas, pinanganak ka, pero nung ikaw ay naligtas, ikaw ay nakaranas ulit ng ikalawang kapanganakan. Subalit pag ikaw ay hindi ligtas, makakaranas ka ng isang kapanganakan, ngunit dalawang kamatayan. Kaya salamat sa Panginoon, tayo po ay inilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. No? Na kung saan tayo po ay binigyan ng buhay na walang hanggan, at tayo ngayon ay ikaw ay ngayon nasa isang lugar which is the right place, the perfect place, which is the church, o na kung saan ay dito pinapangaral ang salita ng Diyos, na kung saan kayo nagagamit at nakapaglilingkod sa Panginoon. Kaya ngayon, we thank God, tayo po ay nagagamit ng Diyos sa Kanya pong gawain. Amen? Amen! Kaya makikita natin dito, yung madalas, ilang beses natin binasa, no? The blindness, no? Blindness, they open the eyes, no? The blindness, no? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito yung lacking of growing. Maraming Kristiyano ngayon, basta lang Kristiyano pero hindi lumalago. Ang layunin at ang ating pong dapat goal sa ating buhay ay siguraduhin nating lalago tayo bilang isang Kristiyano. Hindi habang panahon ikay nakaupo lang, hindi habang panahon ikay aakayin, hindi habang panahon ikay susunduin, hindi habang panahon ikaw ay tuturuan. Dapat habang tumatagal, habang nagtatagal ka sa gawain ng Panginoon, ikaw na ang nagtuturo, ikaw na ang nanunundo, ikaw na ang sumusuporta para sa gawain ng Panginoon. Dati para ka pang baby eh. Bini-baby ka pa. O, sampun, ating ka na. Sige na. Parang nahawa mo na. O, ano pong kailangan mong gawin? O, ito. Sige, kain tayo. Bini-baby ka pa. Di ba? Pero ngayon, di ka na baby. No? Huwag kang mag-feeling baby. Laki-laki mo na. Tampuhin ka ba? Dapat sana yung mga tampuhin na yan at yung mga open na yan, wala na yan sa kaisipan ng mga Kristiyano. Kaya hindi ka lumalago at kailanman hindi ka lalago. Kapag yan pa rin ang nangingibabaw ating buhay. No? Makita natin yung blindness ng isang Kristiyano. No?
Bakit maraming bulag? Bakit maraming hanggang ngayon hindi pa rin nakikita ang kahalagahan ng ministry? Hindi pa nakikita ang purpose ng buhay niya. Ano bang plano ko? Baka hanggang ngayon, nag-iisip ka ba, may plano ba ako sa buhay? Baka wala naman, no? Ano bang reason kung bakit minsan napipigilan tayo? Tandaan natin, una-una, makita natin, there is a curse of this world. Kaya hindi lumalago ang Kristiyano because of the cares of this world. Ano yung cares of this world? Yung mga bagay sa libutan. Sistema ng mundo. Yung mga ginagawa ng mundo. Yung mga practice ng mundo. Yung style ng mundo. Yung mga salita ng mundo. Yung mga itsura, mga pananamit ng sanlibutan. Kaya nga dito ay tinuturuan tayo ng damit ng isang Kristiyano. Right. Iba talaga ang pananamit ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Pag pinagtabi mo ang Kristiyano at hindi Kristiyano, makikita mo, ito ang Kristiyano. Ito isa hindi. Ay, sabi pa nga ng iba gusto, hindi naman, ang Diyos naman ay tumitingin sa panloob. Kahit anong damit, okay lang. Ang Diyos na may bumabasa sa loob. Oo naman, hindi naman tayo against doon. Ang Diyos talaga ay tumitingin sa puso. Tumitingin sa panloob. Pero maganda yung loob, pero maganda yung labas. Amen? That's right. Kasi kung magandang loob, maganda rin ang labas. Kaya, the cares of this world and the rich of this world. Minsan talaga, mabubulagan ka ng yaman ng sanlibutan ito. Yan ang trabaho ni Satan. Oferan ka ng mga malalaki, oferan ka ng mga kayamanan, at even ang Panginoon sa Kristo nga ay hindi nakatakas. Sabi ni Satan, nakikita mo yung buong, sanlibutan na yan? Bibigay ko sa iyo basta tumalong ka. Bibigay ko sa iyo yan. Sapagkat makikita natin ang may-ari talaga ng sanlibutan ito. Wala pa kundi ang Diablo. That's right. No? Dahil talagang inangkin niya to, pero in reality, sa Diyos talaga yan. Pero dahil si Satan ay tuso, makasarili, inangkin niya. No? Kinanya. Kaya marami nabubulagan. No? Yan ang reason kung bakit hindi makita-kita ang mga bagay na mga pang-spiritual na mga bagay at mga mahalagang bagay because of the cares of this world. Mga alalahanin sa mundo. Masyado ka nag-aalala sa mga bagay na hindi naman patungkol sa Diyos. Dapat sana ay wag tayo masyadong ma-attach sa mga bagay na yan. Lalo na sa rich of this world. That's right. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi na tayo nasisilaw o hindi na tayo dapat nabubuhay sa kayamanan ng mundong ito. Amen po? Amen. Talagang mabubulagan ka. At maraming ganyan. Nagpe-pray sa pastor. Pastor, pag-pray niyo po ako magkatrabaho. Kung nagkatrabaho, pinag-pray ng pastor. Okay ba? Answer prayer po. Amen. So, Sunday, attend ka. Wala po, pastor. May trabaho. Pinag-pray mo na. No? Paano yun? Sabi natin, may trabaho po. Talaga pwede ng Sunday. Pero nung siya'y walang trabaho, panay request. Pastor, trabaho po. Kailangan po. Pag-pray niyo po. Pero nung tinugon yung panalangin, nagkatrabaho, iniwan ang church. Huwag niyong gagawin yun. Amen po? Kaya pag ikaw ay humingi, nagre-request ka, pag-pray niyo po ako, ganito, sa nalobin ng Panginoon, mangyari ito. Kailanman dapat hindi mo iiwan ang church. The more nga na sinagot ng Panginoon ang panalangin mo, the more na dapat ikaw ay mananatili, magiging tapat, at susuporta sa gawain ng Panginoon. Hindi mo iiwan ang church. Amen? Kung papabulag dyan, talagang mabubulag ka dyan. Lalo na marami tayong estudyante, nag-aaral, tapos mag-a-apply ng trabaho, o-operan ka ngayon. Kaya lang, sasabihin sa'yo, Jaynard, 100,000 bibigay ko sa'yo, kaya lang may pasok ng linggo. Tatanggapin mo? Sayang yung pastor ha. Pera na yun bato pa. Kung mahina ka spiritual, kung wala kang pundasyon, tatanggapin mo yun. Kung hindi ka bulag pagdating sa Christianity mo, tatanggapin mo yun. Pero kapag ikaw ay talagang namulat ang iyong mata, kung ano talaga ang pinakamahalaga sa mundong ito, kung ano talaga ang pinaka-importante sa mundong ito, hindi mo yun tatanggapin.
Dahil di naman pera magpapasaya sa isang Kristiyano. Ang magpapasaya sa Kristiyano, wala iba kundi paglilingkod sa Panginoon. Yan talaga, hindi kayang hindi kayang bayaran ng pera. Yung ikaw na gagamitin ng Panginoon, na makapag-akay ka ng kaluluwa, at ikaw ay yung tao na yan, dadali mo sa church, at pag ikaw nadala mo sa church, mababautismohan yan, at pag nabautismohan yan, maglilingkod din yan sa Panginoon, pagkatapos mag-aakay din yan. Anong saya ang may dudulot yan? Di ba? Hindi kayang pantayan ng pera ang kagalakan na yan. Kaya nga, just keep on going. Dala lang tayo ng bisita. Just win more for Christ. Dala lang tayo ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. At yun po ang tunay na kaligayahan at kagalakan na bibigay sa atin ng Panginoon. Ano ba ang mga bagay na bakit minsan bulag tayo? Saan ba tayo bulag? Bakit di natin nakikita to? Una, they are blind in God's work. Tayo nabubulagan at nakakakita ka naman, may mata ka naman, nababasa mo naman sa Bible, may Biblia ka naman, kinipreach naman ang pastor, pero bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin makita kung ano ang kalagahan ng gawain ng Panginoon? God's word is soul winning. Amen? Ang gawa ng Panginoon ay walang iba, kundi ang pag-aakay ng kaluluwa. Sabi ng Panginoon, look on the fields, where they are white are harvest. Puti na ang ani. Ang daming aanihin. Pero walang mga ani. Sapagkat maraming mga Kristiyanong bulag, hindi makita ang purpose ng kanyang buhay. Hindi makita kung bakit siya niligtas ng Panginoon. Kaya kailangan natin mag-involve sa pag-aakay ng kaluluwa. Dahil ito talaga, dito na umiikot ang buhay ng isang Kristiyano. Sa pag-aakay ng kaluluwa, maging productive ka. Nung last year, hindi ka man naging productive, wala ka man nadalang kaluluwa sa Panginoon, wala ka man naakay, na magiging kagaya mo, pwede pang bumawi, hindi pa huli ang lahat. Kaya ngayong taon na to, tayo ay talagang gagawa para sa Panginoon hanggang sa makita natin, hanggang sa makita mo ang kahalagahan ng ministry, no? Kahalagahan ng God's work. Wala iba kundi ang pag-aakay ng kaluluwa. No? Kaya nga minsan, hindi natin malalaman to hanggang di ka nag-i-involve. Hanggang di ka nag-i-involve, hanggang di mo sinusubukan na mag-share ng gospel, hindi mo ito maiintindihan, hindi mo malalamang mahalaga pala yun. No? Sabi nga, ang oras ay lumilipas, hindi mo na mababalikan. Ang panahon ay lilipas, hindi na mababalikan. Kaya nga habang may pagkakataon pa, habang mayroon pang tsansa na makapagbahagi ng salita ng Diyos, gawin na natin, baka huli na ang lahat. Kanina, sinare ko kanina sa Sunday doon sa Manggahan, meron tayo na sharean doon. Iba, hindi pakinggan siya may sakit, siya po ay bedridden na. Diabetes, kidney, sa liver, sa heart. Parang lahat na, no? In other words, siya po ay mamamatay na. Malapit na. Yung asawa, sabi ng asawa ay talagang, yan po yung sakit niya, hindi na talaga niya ginawa na namin ang lahat eh. So, sa kaming doktor pumunta, ang dami ng herbal na ininom, hindi pa rin magaling-galing. And then, praise the Lord, nakarating tayo dun sa lugar na yun. Then, nakita natin, tinuruan natin. At time na yon, nagsasalita pa. At sabi, pasok kayo, pastor. No, pasok po kayo. Then, umalis yung anak. Dapat siya talaga yung tuturuan ko. Pero, nag-focus ako kay tatay. Kasi siya yung mas nangangailangan. Sabi ko, kinig po kay tay. Babahagi ko po sa inyo ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Ganun-ganun siya magsalita. Then, tinuruan ko. Then mamaya lumapit yung asawa, nakinig na rin, pareha sila, in the long story short, pareha silang tumanggap sa Panginoon. And then ako po ay nagpaalam, sabi ko, babalik po ako. Magba-Bible study po tayo. Ayan, Tuesday. Then, pagdating ng Thursday, nandun pa siya. Then Friday, namatay. Bilis naman, At pagpunta namin doon, mag-good news kami.
Mag-i-invite nga para sa kinabukasang outage, nakita ko. Oh, sabi nung nung bata, saka yung mga andun, wala na po si Lolo. At yung pala ay nasa morgue na, dadali na doon. Kaya, kahapon, anong Sabado, kahapon pinuntahan ko, kausap ko yung asawa. Todo pasalamat sa atin. Sabi niya, Pastor, salamat po, dumating kayo. Buti na lang po nakatanggap. I believe yung asawa ay may background yun ng Bible. Alam niya yung pagtanggap-tanggap eh. Salamat po, nakatanggap yung asawa ko. Alam niya, ang tagal namin tinuturuan yan. Ayaw tumanggap, ayaw talaga ng Bible, pero salamat, dumating po kayo. At tumanggap siya bago siya mamatay. At nung huli nga niyang sinabi, hinanap po kayo, Pastor. Tapos hinanap po kayo ng Mr. Go bago siya mamatay. Nandiyan ba si Pastor? Babalik ba si Pastor? Then, ilang oras lumipas, namatay. So, makikita natin yung kahalagahan ng pag-aakay ng kaluluwa. Baka mamaya huli na ang lahat. Baka mamaya ay hindi mo na mabalikan, hindi mo na makausap yung tao na yan, at baka yun na pala ang huli ng pagkakataon. Pero salamat, ginamit tayo ng Panginoon. Sino ba tayo? Hindi naman tayo worthy, hindi tayo karapat-dapat para magamit ang Panginoon. Basta magpagamit ka lang, at basta makita mo lang ang kahalagahan ng ministry, mag-involve ka lang, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko kay nanay, babalik po kami. Okay lang ba mag-funeral service? Papayag? Okay. Opo, basta sabihin nyo lang po. Kaya babalik po ako doon. At tayo'y concerned hindi sa patay, hindi doon sa buhay. Ha? Kaya patuloy lang tayo mag-akay ng kaluluwa. Dapat hindi na tayo bulag. Minsan, nakakalungkot, Kristiyano ka na, no? Ni isang beses, isang kaluluwa, wala ka pang nakakausap. Dapat sana meron kang nakakausap na someone na ililit mo siya sa Panginoon. Tama na yung kwentong artista. Tama na yung kwentong mga Koreano at Koreana. No? Panahon na para ituro naman ang Panginoon. Hindi maliligtasan kay Jungkook na yan. Sino ba yan? Ang dali mong magkwento. Alam mo ba si ganito? Oo, yung ganito, ang ginawa niya. Oo, nago yung asawa. Yan ba yung buhay ng Kristiyano? Ang ikwento mo kung paano maligtas ang isang tao. Kwento mo ang Panginoon. Kaya sa pagdating mo sa bahay, hindi ka lang dapat dito aktibo. Ang totoong hindi bulag sa ministry. Pag kahit ikaw mag-isa, kaya mong witnessan ang kaklase mo, kaya mong dalhin niya sa church, kaya mong kausapin, at magpakilala ka namang Kristiyano. Walang secret Christian. That's right. Baka talaga, sikreto ka pa rin ha. Sabihin na lang niya, ay, nag-Bible ka pala? Yung halata ah. Maraming ganyan na tao. Tumitingin lang sa patotoo mo. Hindi lahat. Kailangan nila ng salita ng Diyos, pero hindi lahat doon sila nakabase. Madalas, natingin sila kung anong tao. Kung anong klase kang tao. Kaya, they're blind in God's work. Dapat makita natin ang kahalagahan po ng soul winning. Kaya nga, meron sa atin, no, every week talaga, nag-aakay ng kaluluwa. Meron naman, every day, nag-aakay ng kaluluwa. Sapagkat, ang kanyang puso ay nasa gawain na ng Panginoon. Sabi ng Bible, set your affection not on things on earth, but things on above, which is in heaven. Dapat ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating pong mga ginagawa ay dapat hindi na sa sanlibutan ito, kundi kung ano yung mga affection, the things, mga bagay ng makalangit na bagay. Amen? Dapat makita natin yan. They're blind in God's word. Not only that, they are blind in God's will. No. Ito yung malaking problema. No. Baka ngayon, matagal ka ng Kristiyano, hindi mo pa alam papel mo dito sa church. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung anong gamit mo sa church. Ang tagal mo nang uma-attend, hindi mo pa alam at wala ka pang ginagawa. No, ano bang gagawin ko? Punta ka dito. Ano gagawin ko po? May gagawin ba? Hugas? Ayun.
yung mga Kristiyanong namimili ng gawain, no, yan po yung kailanman hindi yan lalago sa Panginoon. Kung saan ka inassign, ibig sabihin, alam ng Diyos na magagawa mo yan at kaya kanyan dyan inassign, training yan sa'yo. Para po matuto kang sumunod. Dahil hindi naman bigla kang leader. Sabihin, okay, I announce, Jeric, siya na po ang pastor. Papayag ba tayo? Ay, kung yan tinagin ng Panginoon, wala tayong magagawa. Pero kailangan niya muna matrain. Kailangan niya muna talagang sumunod. Kaya ikaw, nilagay ka ng Diyos dito, hindi para maging presidente agad. Hindi para maging teacher agad. No? Ang mga teacher natin, may pinagdaanan pa yan. Yan po ay nagsimula maging estudyante. Pagkatapos nasumunod, na-rebuke yan, pinagalitan yan, bago yan narating yung ganyang posisyon. That's right. No? Kaya, mahalin po natin yung mga nagtuturo sa inyo. Mahalin natin yung mga teacher, yung mga lingkod ng Diyos. Mahalin natin ang mga soul winner. Dapat sinusuportahan yan. Pinapakain yan. Amen? Kaya kung may tira-tira kang lechon, dali mo rito at pakain mo sa soul winner. Ha? Para naman magbusog at ma-excite siya. Busog na. Mag-aakay pa yan ang kaluluwa. Amen. Kaya yung pagbibigay nyo sa ministry, pagbibigay nyo sa church, hindi sayang yan. That's right. Pag Sabado, meron tayong soul winning sa umaga, pinapakain natin yung mga nag-soul winning kung umaga. O saan galing yun? Galing yun doon sa perang binigay natin sa church. That's right. Ha? Hindi naman pwedeng sasabihin natin, mga sa palengke o kaya sa dali, minsan diyan ka namimili, pwede pong palibre sa mga soul winner. Batuhin ka nung hindi pwede. Saan kukunin yon? Siyempre sa pera ng Diyos. Ha? Kasi nga, obligado naman talaga na papakainin tayo ng Panginoon kung ginagawa mo ang gawain ng Panginoon. Right. Once na sumusuporta ka, kaya nga sa misyon, ang susi talaga para pagpalain ang isang simbahan, sumuporta sa misyon. Oo. Dahil pag nakikita ng Diyos, ang church natin, very supportive sa gawain ng Panginoon, labas ka na labas, sige, suporta tayo, sasabihin ng Panginoon, sige, gawain ko yan, ako bahala sa inyo. No? Ang Diyos naman ang lagay ng lagay, i-bless tayo ng Panginoon. Tayo naman, i-bless, tutulong din tayo sa gawain ng Panginoon. Ganun po ang principles ng Panginoon. Support tayo sa kanila, at Diyos susupport sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. As long na tayo po ay nakakatulong sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayon ang magaling, pinakamabigat na problema. Hindi pa natin alam kung anong gamit mo. Meron dito bago, ng mga nabaptize. Baka hanggang ngayon, sana ngayon, magtanong ka, ano bang pwede kong magawa? Tulong po ako. Hindi tayo display dito. Hindi lang tayo dapat paupo-upo, pakuya-kuya-koy. At hindi lang tayo dapat titingnan mo lang ng iba, nagawa, ikaw nakaupo lang. Dapat sana tumutulong ka. Nakita mo lang nahihirapan si kapatid, ay tulong ka. Hindi, kaya niya na yan, trabaho niya yan eh. Hindi tayo ganun. Hindi tayo nagbibilingan ng trabaho. Lahat po tayo dapat nagtutulong-tulong. Lahat tayo ay lingkod ng Diyos. Lahat tayo servant ng Panginoon. Right. Ang pastor na, nagmamap pa yan, nagwawalis. Alam, sa iba, hindi na ginagawa yan. Kasi bakit? Kasi maraming mga members na very supportive at masisipag. Pero ginagawa pa rin natin yan. Kasi servant tayo ng Panginoon. That's right. Dapat alam mo na yung gamit mo dito. Magpagamit ka sa Panginoon. Huwag tayo maging bulag. Dapat hanggang ngayon, may ministry ka na. Baka ngayon, wala ka pang ministry. Kaya pagka, bibigyan ka ng ministry, basta willing ka and available ka. Basta ano bang pwede kong magawa? Ano bang kaya mong gawin? Kaya kong magluto. O, hindi, magluto ka. Kaya ko pong kumain. Kumain ka. Kaya ko pong mag-drive. No? E di mag-drive ka. Kaya dapat alam mo, suporta ka sa gawain ng Panginoon. Kaya ko naman magwalis, sige ako na pong bahala dyan. Kaya ko pong magturo, sige, turo ka.
para sa gawain ng Panginoon. Kaya dapat huwag tayong maging bulag sa gawain ng Panginoon. They are blind in God's way. Alam niyo po, our life is useless and colorless without the ministry. Ang buhay ng Kristiyano ay walang buhay, walang kulay ang buhay without the ministry. Malungkot ang isang Kristiyano, isang linggo, wala siyang ginawa para sa Panginoon, wala siyang involvement sa ministry, malungkot yan. Kung masaya ka, there's something wrong with you. Kasi bakit? Maraming Kristiyano, aatin lang, upo, pagkatapos, wala na. Marami ito, kababaihan naman, upo, mag-lipstick, tapos tutulog. Kapag ka pa ng make-up, kapag ka pa ng lipstick, pero walang ginagawa sa Panginoon, walang kwenta yan. Kahit kano pa kakapal yan, kahit kano pa ano pang ipinta mo dyan sa mukha na yan, kung yan naman ay hindi nagagamit sa pag-aakay ng kaluluwa, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Pero kahit na, hindi man ka ikaw kagwapuhan, no? Basta malinis ka tignan, o basta ikaw ay, alam niyo po, wala ka mga lipstick o makeup na yan, pero involved ka sa pag-aakay ng kaluluwa, ikaw ang pinakamaganda. Ikaw ang pinakamaganda. Wala nang tatalo. Ikaw ang pinakagwapo sa paningin ng Diyos. Basta ikaw involved sa pag-aakay ng kaluluwa. Sapagkat we are not just a performer. Hindi tayo performer lang dito. Kahit ang taas-taas ng boses mo. No. Hindi ka naman soul winner. Wala yun. Wala yun. You are performer. Alam mo yung mga perform? Ganun lang. Pero, ang totoong ministry ay doon sa labas. Talaga nagtuturo ka. Nagdadala ka ng bisita. Nag-aakay ka ng kaluluwa. Nagdi-disciple ka. Nagba-Bible study ka. Yan po ang totoong ministry. Yan ang tunay na ministry. Involved ka sa labas. If you take care of the ministry, God will take care of you. Yan diba, ayaw magsuko ng buhay, ayaw magsurrender ng buhay, kasi ang iniisip niya, paano ako? Paano yung pamilya ko? Paano yung kailangan namin? Paano yung gastusin namin? May bayarin pa kami. Pero sabi ng Panginoon, basta magbigay ka ng buhay sa akin, ako bahala sa iyo, hindi kita pababayaan. Sabi ng Panginoon. Amen po? Biyaya ng Diyos, 2 years na po kami. Walang trabaho. Biyaya ng Diyos, di kami pinabayaan ng Panginoon. Kami ito po ang 2, tapos may 4 pang napakakulit. Titigas ng ulo. Basta paano ako makain? Paano yun ako? Paano? Wala may ng trabaho. May tanong sa akin. Basta magkano sahod nyo dyan? Ay, wala akong sahod. Wala naman sahod. Ang Diyos ang nagpapakain ko. Ang Diyos po. Naalala ko nung bago ako mag-resign. Yung HR namin, ayaw akong mag-resign talaga. Tapos yung mga boss. Sabi, Mark, tawag sa akin, Mark. May Mark ba dito? Hindi tawag sa akin Daniel, tawag sa akin Mark. Pag-isipan mo pa. Baka next month naman na-increase ang ka na. Hindi na pa ako mag-i-increase. Okay yun. Tapos, pag-isipan mo, sigurado ka na ba dyan? Basta nag-decide ka na, wala nang balikan. Decided na ako, sabi ko, magre-resign na po ako. Gusto ko pong magpastor. Gusto ko mag-vision. Magkano sahod mo dyan? Bakit ka ba magre-resign? Sa church po. Sa mission. Alam nila, naiintindihan nila yung mission. Tapos tinanong sa akin, magkano sahod mo? Wala pong sahod ko. Ito pa may pangangailangan mo. Okay lang po, kahit wala akong ganyan. Meron po akong Diyos. Magpapakain. Dahil ang pangako ng Diyos, sumunod ka, ang Diyos ang magpapakain sa amin. Biyaya ng Diyos, pinapakain naman kami. Amen? Biyaya ng Diyos,
Wala man kami yung mga kagaya ng magagarang sasakyan, magagarang mga iPhone. Sino may iPhone dito? No, iPhone, di man kami nakakabili niyan, pero okay lang. Masaya kami sa ginagawa namin. Masaya ako sa ginagawa ko. Dahil alam ko ako'y nasa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya pag minahal mo ang gawain, no? Nabigyan ka ng buhay sa Panginoon, magugulat ka. Doon mo palang may experience ang blessing ng Panginoon. Ito pala yung blessing niya. Ito pala yung kagalakan na binidudulot. Dati hindi ko naunawaan yan. Kahit nasa church ako, involved ako, no? Pero nagtatrabaho ako noon, noong time na yon. Pero minsan parang may kulang. Parang meron na, may sahod nga, nakakabili nga ng gusto, pero parang may kulang pa rin. Pero nung ako ay nag full time in the ministry, doon ko na naranasan, ito ang hinahanap ko. Ito talaga, sa biyaya ng Panginoon, ay nagagawa natin ang kanya. Mahirap, walang madali. Mahirap. Pero ang kagandahan, kahit mahirap, tutulungan ka ng Panginoon. No? Para ma-overcome yan. No? Kaya dapat, if you take care of the man of God, God will take care of your family. Hindi lang basta ministry ang sinusuportahan mo. Dapat sinusuporta ka rin dun sa man of God. Isa lang? May libre ito mamaya. Dapat sumusuporta ka rin sa man of God. Ang man of God, yung pastor mo. That's right. Huwag mong pababayaan yan. Pag nakikita mong napapagod na, pastor, ako na po. Nakikita, pinapabayaan mo lang. Dapat sana ay nandun yung suporta natin sa lingkod ng Diyos dahil isa lang yan. Huwag mong pababayaan magkasakit yan. Huwag mong pababayaan na may mangyari dyan. Dapat pagpe-pray mo maigihan. Kaya, dapat po, yung huwag tayong bulag in God's way. They're blind in God's way. Gaya ng Panginoon sa Kristo, tinapos niya ang kanyang layunin hanggang natupad ang kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Siya'y namatay sa krus. At siya po ay naging tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Huwag kang susuko. Ngayon, dapat hanggang ngayon, hindi ka nang bulag pagdating sa ministry. Hindi ka nang bulag pagdating sa buhay ng isang Kristiyano. Dapat, ngayon, alam mo na yung role mo bilang isang mananampalataya. Kung ika'y ligtas na, ang susunod mong step na gagawin, mabautismuhan. Amen? At nagawa mo na yan, nagawa ko na yan, pastor. Okay, nagawa mo na yan. Ang susunod na gagawin mo, mag-involve ka sa ministry. At pastor, involved na ako. Okay, involved ka na. Ang susunod na gagawin mo, mag-akay ng kaluluwa, matuto kang mag-soul winning. Yan po ang step by step. Pastor, marunong ako mag-soul winning. Okay, marunong ako mag-soul winning. Dapat ngayon, marunong ka na mag-disciple. Pastor, alam ko na yan. Okay, marunong ka mag-disciple. Dapat ikaw ay marunong na magturo sa Sunday school or good news classes. Amen? Marunong na ako niyan, pastor. O, marunong ka na pala. O, di sige. Dapat marunong ka na rin mag-preach kung lalaki ka. Dapat lahat ng lalaki marunong mag-preach. Dahil ang preaching ay talagang ibinigay yan sa mga lalaki. Sorry po mga babae. Sa inyo, pwede naman kayo mag-preach. Doon nga lang sa mga kababaihan. Pero sa church, lalaki lang ang pinag-preach. Nakita na ba kayong babae nag-preach? Pastora. Kaya dito walang pastora. Pag nakita nyo ang nag-preach na si Miss Dayan, ay wala na, iba na yun. Pero as long walang babaeng tumatayo rito, as long na lalaki ang tumatayo, you are in the right place. You are in the right church. Dahil kailangan wala sa Bible ang babae ang manguhuni. Pwede kayo mag-preach dun sa labas. Turo kayo dun, mga bata, babae. Pero pag-uusapan ng church, lalaki lang po ang pinag-preach. Kaya kayo mga lalaki, dapat matuto kayo mag-preach. Marunong kayo mangaral ng salita ng Diyos.
Dahil yan po ay yan po ang kalooban ng Diyos sa atin. Basta marunong mag-preach. Marunong ka na pala mag-preach! Sige. Kung binata ka, mag-asawa ka na. May asawa na po, Pastor? Okay, sige, labas! Saan pupunta? Saan lalabas, Pastor? Para po marami pang maabot na kaluluwa. Amen? Di ba natatakot na po yung palabas? Okay, pero yan ang kalooban ng Panginoon. After we got saved, involved, matrain, then send them out. Yan ang trabaho ng church. Kaya ako po ay na-train doon sa dating sa Mother Church. Pinarain, doon po tayo nahubog. Then, nahubog, send them out. At ganoon din ang gagawin natin. We will send them out. Send them out. Hanggang sa marami pang maabot. Akala marami pang tao dyan sa Pilipinas na hindi natin maabot. Di tayo makapunta doon sa probinsya, di tayo makapunta sa Visayas, sa Mindanao. Sinong aabot doon? Wala iba kundi ang mga Kristiyano. Kaya, kung nandun ang burden mo sa iyong kamag-anak, iyong family, ikaw man ay nasa probinsya, gagamitin ka ng Panginoon mo. Para mas malawak pa ang maabot ng Ang goal kasi natin, ay maraming maligtas. Maraming masaya. Kaya ngayon pa lang, magpagamit ka sa Panginoon, mag-involve ka sa ministry. Dahil yan po ang tunay na kagalakan ng isang Kristiyano. Amen? Tingnan niyo, yung mga Kristiyano walang involvement, malungkot buhay niyan. That's right. Malungkot yan. Tanongin mo yan, masaya ka ba? Are you happy? Pero deep within, malungkot siya kasi wala siyang nagawa sa Panginoon eh. O ikaw, may nagawa ka ba? Ngayong buong isang linggo ito. Anong nagawa mo? Hindi tayo nagpapagalingan dito. Hindi. Gusto natin, hindi para ma-impress yung tao. Gusto mo ma-impress mo ang Panginoon. Pag napasaya mo ang Panginoon, pasasayahin ka ng Panginoon. Nakita niya, Brad, ako magpapasaya sa'yo. Pasasayahin kita kung anong desire, mabibigay ko sa'yo. Ganyan ang Diyos natin. Basta pasayahin mo siya. Unahin mo siya. Amen? And God will return the blessing na hindi mo inaasahan. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat. Sa hapong ito, salamat po sa inyong mga salita na aming pong mga pag-aralan, mga paalalang ito. Tunay na marami pong mga Kristiyano hanggang ngayon ay nabubulagan pa rin. The cares of this world, the rich of this world, we are choked in this world. Kaya hindi po kami makasunod, hindi pa namin makita ang kalagahan ng God's word, God's will, and God's way sa aming buhay. God spoke to your heart this afternoon. Let's get right with God. Sabi natin ang Panginoon. Ngayon, wala ka pang involvement. Pastor, gusto ko pa mag-involve sa teaching ministry, sa soul winning, sa kitchen, sa cleaning. Panginoon, gusto ko po mag-involve po dyan. Tulungan mo po ako. Yan ang sa puso mo, panalangin kita. Manalangin ka sa Panginoon. Ako po, Lord, available po ako. Gusto ko pong pag-likod sa iyo. Kung yan ang sa puso mo, kung sabi mo, Panginoon, just get right with God. Lapit ka rito sa unahan. Gusto ko pa pong ma-develop ang aking pong skills, ang aking pong ministry na pinagkatiwalan niyo po, Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon, Lord. Oo, nakakapag-soul winning ka na, pero gusto ng Diyos, ma-improve pa yan. Mag-level up yan. Upang magamit ka pa ng Panginoon. Marami pa ang maakay na kaluluwa, mabago ang buhay sa pamamagitan mo. Gagamitin ka ng Diyos para sa mga tao na mga hindi pa naliligtas. Kaya huwag tayo maging bulag, huwag tayo maging pipi. Let's preach the gospel to the whole world. Manalangin ka sa Panginoon, Lord, ako po ay willing and available.
Marami po salamat sa inyo pong mga salita. Salamat po sa paalalang ito. This was a great reminder to everyone na kung saan ay minsan hindi naman nakikita ang kahalagahan ng ministry. Kung minsan, parang wala lang sa amin kahit wala kami. Pero Lord, huwag niyo pong hayaan na maging yun ang laman ng puso namin, kundi kami po ay talagang makita namin yung kaimportansyahan ng gawain po ng church, ng ministry, na hindi kami magiging masaya, hindi kami mabubuhay kung wala pong ministry, kung wala pong paglilingkod sa iyo, Panginoon. Because, O Lord, maging faithful sa iyo, because, O Lord, maging supportive pa sa gawain ng Panginoon. Mahal po namin yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, and let's have our offering. Amen. Ako'y manalangin. Pray po natin ang ating pagbibigayan. Panalangin sa langit. Muli po Panginoon ay salamat sa hapong ito na kami po Panginoon ay nanatiling nandito sa iyo po simbahan upang kami po Panginoon ay patuloy na maglingkod, makinig po itong mga salita. Salamat po Panginoon sa mga salita mo namin na pakinggan.